For this session, we will talk about the different representations of probability. Okay, so there are four representations in order for you to get the possible outcomes in an experiment. It can be in tabular form, using tree diagram, systematic listing, or what we call the fundamental counting principle. So, kung gusto mong marinig yung tukol dito, just keep on watching. So, for example, gagamit tayo ng dalawang experimentation. Let us say si Tep-Tep, siya ay nag-toss ng die. Tapos si Louie, nag-flip ng coin. So, meron tayong dalawang experimentation dito. Ilalagay natin kung ano yung mga possible outcomes ng bawat experiment. Kay Tep-Tep, ang possible outcomes niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kay Louie, ang possible outcome pag siya ay nag-flip ng coin ay head or tail. So, we will start with table. Paano tayo makakakuha ng possible outcomes using a table? So, ganito lang po kasimple yun. Siyempre, gagawa tayo ng table para dito. Si Tep-Tep, para dito sa column na to, ay sa part na to sa taas. Then, si Louie, para naman dito. So, gagawa tayo ng table to represent the number or the possible outcomes ng ating experimentation. So, dito, si Louie, ilan po ba yung kanya? Dalawa. So, hahatiin natin ito. This will be for head and this will be for tail. Then, for Tep-Tep naman, gagawa tayo ng 6 na columns. So, we have here 1, 2, 3, 4, 5, and then 6. And then, you just have to combine isang head dun sa bawat isa kay Tep-Tep. So, that will be H1, combination ng head tapos 1. Dito naman, head tapos 2, head 3, head 4, head 5, head 6. Same goes with your next row for tail. So, this will be tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, tail 6. So, pag ang tanong sa iyo ay, what are the possible outcomes? Ang sagot po dito ay itong nasa gitna. What are the possible outcomes? If Tep-Tep tossed a die and Louie flipped a coin. So, ito yung mga possible outcomes. If the question is, how many possible outcomes are there? So, bibilangin mo lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, there are 12 possible outcomes po. So, ito yung table. Let us now proceed with the tree diagram. So, kung mapapansin ninyo, bawat possible outcome, nauna si head, nauna si tail. Or meaning, nauna kung ano ang outcomes kay Louie. So, yun yung pagbabasihan natin para sa tree diagram. So, si Louie, yung possible outcomes ni Louie, yung magiging first layer natin. Okay? So, kung ano yung na kay Louie, mauuna, followed by Tep-Tep. So, ang meron tayo kay Louie ay head and tail. Tapos, bawat head or bawat tail, bibigyan natin ng elements nung kay Tep-Tep. So, dito naman sa part na to, lalagyan natin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 para kay head. Ganon din kay tail. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, since ito ay tree diagram, meron tayong branch dapat. So, head para kay 1, para kay 2, 3, 4, 5, 6. Kay tail, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, sa pinakababa, lalagay lang natin yung outcomes. Okay? So, combination nito, that will be H1. Tapos, head 2, we have H2. Same goes here, H3,
H3, dito naman ay H4, dito ay H5, dito ay H6. So, ito yung mga possible outcomes if you combine the experiment from Louis and Tep-Tep. For tail, we have tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, and tail 6. So, kung mapapansin nyo, pag binilang nyo lahat yung possible outcomes, there are 12. Tapos, pag tinanong sa'yo ay, what are the possible outcomes? Ang ilalagay mo ay itong mga to, nasa pinakababa. So, yun po yung para sa tree diagram. Now, for systematic listing, ito yung ginawa na natin before. Gagawa lang tayo ng sample space. Na kung saan, i-combine natin bawat isa kay Louis doon sa bawat isa kay Tep-Tep. So, that will be H1, H2, H3, H4, H5, H6, and then T1, T2, T3, T4, T5, T6. So, ito yung para naman sa systematic listing. Now, for the fundamental counting principle, napakadali lang po yan. At ito po yung gagamitin natin if we are to get the number of possible outcomes. So, kapag ang tanong sa'yo ay, how many possible outcomes are there? So, pwede mong gamitin si FCP para sa mas mabilisang computation. So, paano po ginagawa yon? Una, maglalagay tayo ng dalawang blanks kasi dalawa yung ating experimentation. And then, ito ay fundamental counting kasi po, gagamit tayo ng fundamental operation which is multiplication. So, gagawa tayo ng dot para dyan to signify multiplication. And then, ilalagay lang po natin yung para kay Tep-Tep at yung para kay Louis. So, ilan po ba yung cardinality for Tep-Tep? We have 6. Ilan yung cardinality natin for Louis? We have 2. So, if you multiply 6 by 2, that will be 12. So, there are 12 possible outcomes kapag nag-toss ng die and nag-flip ng coin. So, again, gagamitin lang natin si FCP if ang target natin is to get the number of possible outcomes. But if you are to get the possible outcomes, ang gagamitin mo ay pwedeng table, tree diagram, or systematic listing na kung saan makikita mo yung mga possible outcomes na meron. So, that will be all for this session. Kung gusto mo pang manood ng iba pang videos, available naman sa ating channel. So, thank you and God bless.